Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyong ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Attorney Panelo, merong mga sabi-sabing kinasuhan daw itong si Presidente Kuting ng Norte. Mga taong may kaso na panghabang buhay na pagkakulong ay tila ba naabswelto. Mga kakampi sa pangungurakot itong mga naabsweltohan katulad na lamang nitong si Napoles. Dito nga natin makikita mga kaibigan na ang justice system talaga ng ating bansa ay tila ba nakakapagduda dahil kung sino pa yung mga taong malaki ang kasalanan or malaki ang nakupit sa kaban ng bayan ay sila pa ang naabswelto imbes na itong mga inosente. Hindi tuloy maiwasan ng ating mga taong bayan o ng ating netizen na magbigay ng kanilang mga hinaing. Ping Lacson dahil siya nag-revise ng PhilSA MOEE at extraordinary expenses na liquidation by certification lang ang kailangan na naging ugat ng legalized corruption sa Kongreso at Senado. Halos lahat ata ng mga taong may mga matitinding kaso absuelto. Ano na nga ang nangyayari sa bansa natin? May namumuno pa ba sa bansa natin? Matatawa ka na lang talaga sa mga nangyayari. Nakakatawa na talaga ang batas sa Pinas. Yung convicted, nakaupo na pero walang kwestiyon. Pero yung kakasuhan pa lang, pinipigilan. Buisit, ipatupad nyo ng istrikto ang batas. Dito, huwag kayong magpasuhol. Bakit si Castro convicted din? Bakit nag-file ng candidacy as senator? Si De Lima na convicted na, pwede pa rin. OMG, what the heck? Bakit si Mayor ng Cebu na disqualified daw as senator kasi may kaso daw? Anyway, matanda na siya. Konti na lang ang sweldo. Kaman dito sa lupa, may Diyos na nakakaalam ng lahat. Dahil ganun ang batas ngayon, yun ang huling judgment. Dahil ang hukom sa langit, hindi yun susuhulan. Lahat ng bagay na meron ka, hindi nyo yun na madadala. Well, para nga sa kabuang impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago naman sa ating channel ay syempre huwag kakalimutang mag-subscribe. Pindutin na rin ang notification bell, piliin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Muli po, maraming salamat and God bless! Ang dami pong mahihirap, hindi po naranasang mangarap na maging abogado dahil kalokohan po yan. Pag mahirap ka, wala pong mag-aambisyon na mag-aabogado. Wala po bihira po. Siguro pinakamatindi na yung seaman, nurse, mabigat-bigat ng mabigat na, limited po ang pangarap ng mga mahihirap. Pero kayong mga artista, kung gusto nyo talaga balang araw na maglingkod, mag-abogado kayo para hindi po kayo pinagtatawanan ng mga tao. Hindi pa tayo nagsisiw. Mahirap pala yung napapahinga si Bado. Hindi nakapag... Kalalaro ng ngipin yan. Sana hindi nyo nahalata. Artista po yun. Ang ibig sabihin po na artista kang umaarte, artista ka na, artist po, artist siya. Siya nga ang legit na artist dahil hindi lang po siya kumakanta. Siya rin po ang gumagawa ng kanyang kanta. Di ba? Ano yan composer. Artist po yan, artista po. Yun po ang mga tunay na artista. Yung mga gumagawa, yung may likha. Yung ibang umaarte nga, hindi pa matatawag na artist Pero ito talaga tunay na artist. Okay, ano pa ba? Bahala na kung ano pa po yung matatalakay natin. Narito naman yan sa ating mga tinantusan. Yan lang po paglilingkod natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na pamagat.
same as ano no, same po nung yung kay Dilima. Ang problema, nasaksihan ng mga tao eh. May Senate hearing, no? May congressional hearing dito sa PDAF. So, kaya nga po pinagbawal yan eh. Napaka-contrast, di ba? Paano ma-absuelto si Napoles? Kaya ang laki-laki po ng question sa ating ang laki-laki po ng question sa ating justice system nito, no? Siguro there's something wrong, no? Sa ating hustisya. Kasi nasaksihan namin eh. Hindi nyo po maaalis sa utak namin yung naganap. Mahirap pong burahin yun eh. Bibigyan ko kayo ng halimbawa, si Louie. Louie ba yun? Yung pamangkin ni Napoles. Una kong question. Ano ba to? Guni-guni lang? Panaginip lang tong PDAF na to? Wala talaga nalabag na PDAF? Wala talaga tayong pinag-usapan? No? Ano ba yung PDAF, Philip? Ano ba meaning ng PDAF? Para lang po tayo magkatuluyan. Ang PDAF ay Priority Development Assistance Fund, no? Dati meron yan ng mga senador, congressman. Yung meron silang sariling pondo, hindi nila nahawakan. Iano nila diyan, kunwari may NGO silang gustong tulungan, maganda yung NGO, tutulungan nila. May proyekto tong ganitong barangay, tutulong yung mga congressman at mga senador. Okay, inimbestigahan yan. Ganito po para po sa mga nakalimutan na, marami kasing nanonood sa atin na medyo young ones, no? Nakalimutan na tong PDAF. Ang papel po dyan ni Napoles, siya po yung nagtutukoy ng mga NGO, yung iba totoong NGO, no? Yung iba ginawa na nila. Siguro nagsimula sila panay totoong NGO. Kalaunan, no? Kasi yung NGO, pag nabigyan ka ng pera, report ka lang eh. NGO, tsaka mga kooperatiba. Kaya nauso nun, napakarami pong sumulpot na kooperatiba. Mapapansin nyo kung taga-Pilipinas kayo, mga kapitbahay nyo, bigla naging kooperatiba. Bakanting mga subdivision, bakanting bahay, naging opisina ng kooperatiba. Pagdating mo doon, mga manager lang, wala. May kwento kong personal dyan, kaya wag. Mga manager ng kooperatiba. Okay, anyways, yan po, no? It's either totoo yung kooperatiba, tutulungan. Ito po yung bintang dyan, no? Ganito raw po yung narinig natin. Etong mga co-op na to, di ba? Ito, ikaw may PDAF ka, senador ka. Ipapaubaya mo kay Napoles ngayon kung siya na bahala mag-isip kung saan. Tapos susuklian ka na lang. Di ba? Ganun. Dinala ko, Senator, dinala ko yung, eto bintang kay Napoles, dinala ko yung 10 billion mo dito sa ganitong co-op, ganitong proyekto, ganun. Tapos pirma lang ng pirma. Tapos okay na, kompleto papeles ni Napoles. Kabisado niya na lahat eh. Katransaksyon mo lang si Napoles, susuklian ka na lang ng pera. Yan po yung practice na yan, no? Na pinakita. Doon nakita po natin yan. Hindi po natin natsambahan yan. Yan po yung nakita natin sa mga Senate hearing. Dami pong Senate hearing yan eh. Tapos sabi ni Lou, yung iba daw, totoong NGO, totoong kooperatiba, yung iba, sila na lang gumawa. No? Halimbawa, ganito, siya na rin nag-iisip ng pangalan ng kooperatiba, siya na rin ang pumipirma sa mga pangalan. Basta may pirma eh. Ilan lang naman yung co-op? 25, pwede ka na magtayo ng co-op. Yun po yung PDAF, no? Na nung inimbestigahan,
Mga peking po, walang proyekto kasi gawa-gawa lang ni Napoles. Yan po yung bintang sa kanya. Yan po yung nakita natin nung mga Senate hearing Kaya nga si Luy, pag umaatin ng Senate hearing, naka-bulletproof, maraming gwardiya dahil baka, siya yung, anong tawag natin dyan, yung mga nagtuturo, siya yung star witness, hindi star witness ba tawag dyan, yung, may tawag tayo dyan, na uso yan nun Sila Rosebud, eto nga si Luy, whistleblower. Ha? Kaya yung mga whistleblower, tagaloob. Kung may sindikato, may whistleblower na tagaloob, pinapaliwanag niya kung paano yung sindikato. Sindikato ng PDAF. At ang pinaka-head nga, ayon kay Luy at sa mga testigo, si Napoles. Kaya yan, natatak na sa utak natin. No, natatak na ganun. Merong talagang anomalya. Yan po yung malinaw, yan yung hinahanap natin ngayon Ngayon, ibang klase ng mga investigasyon, lalo na pag nag-handle wala nang whistleblower. Di ba kung Pogo, dapat may taga-Pogo na ako po, taga-Pogo, testigo po. Kilala ko po yan, kilala ko po yan, kilala ko po yan. Anong ginagawa nyo? Paano kayo nagkakapera? Ganito. Dito ngayon, ang testigo ano na rin Pag nag-imbestiga ang Senado ngayon, ang testigo si Ontiveros na rin Wala. Inaakusahan nila, umamin ka. Pag hindi ka umamin, nagsisinungaling ka. Contempt. Ang tindi ng mga senador at congressman ngayon. Wala nang whistleblower. No? Sila na rin. Yung gusto mong idiin, paaaminin mo lang. Hindi ko kursunada yung mga ngiti mo. Iko-contempt kita. Bakit kang umingiti? Napaatras ka. Diyos ko, may narinig pa ako kay Paduano, napaatras. Bakit ka napaatras? Napaatras? Puta. Iko-contempt na dahil napaatras. Unlike before, talagang mawiwili ka manood dahil, putya, tindi ng sindikato na to. Ito, taga-sindikato to, sila yung mga nakatira sa di ba? Yung mga witness protection. Uso nung araw yun, yung witness protection program. At tinanggal na sa witness protection niya. Pati yung mga tinanggal sa witness protection, alam natin di ba? Ngayon putya, mayroon bang witness protection? Wala. Alis go ka, sinungaling ka, inchik ka, di ba? Inchik ka. Alam niyo, balik tayo. Kung saan tayo napupunta Tapos maririnig natin ngayon na absuelto. Parang ang hirap paniwalaan, only sa admin na to na naabsuelto. Si Laila de Lima nga, absuelto. Talaga? Paano yung mga napakinggan namin nun? Hindi na mabubura yun. Magkarelasyon sila. Yung karelasyon niya, nagkukwento Nangungulekta sila sa mga drug lord ng pang ni de Lima, di ba? Yung panggagastosin. Hindi na mabubura sa utak namin yan Na yan ay naganap sa mga hearing. Parang ngayon, yung nagaganap sa hearing na napapatunayan nila in-check si Alice Go, yun lang naman. Pinalaki na lang ng pinalaki. Ngayon, spy na. Team Just, thank you very much muna sa Team Just. Yan. Na nagbigay sa atin ng 20 Canadian dollars. Team Jassy. Team Jassy. Gusto kong malaman lang kung ano yung nila pangalan. Team Jassy Serrano. Thank you very much. Kaya parang ang hirap pong tanggapin na absuelto lang lahat. Ang dami na po na absuelto, yung mga involved pa rin, di ba? Nauna na si Ramon Bongambilla. Na absuelto na rin. Na convicted muna si
Si Dingoy Estrada, convicted muna pero ngayon absuelto na rin. Dami, no? Pwede pala yung ganun, no? Ang tanong ko nga, kung wala talaga naganap na PDAF, sino si Napoles? Siya ba ay congressman? Siya ba ay senador? Ano ang papel niya? Bakit siya may mga transaksyon sa mga senador at congressman? Ano ang papel ni Napoles? Kung wala talaga naganap na PDAF scandal. Scandal nga ang tawag dyan dahil na-skandalo tayo. Kung totoo yan, ibig sabihin na absuelto, hindi naganap eh, di ba? Wala silang kasalanan lahat. Kung talagang parang wala nangyari. Kaya nga eh, yun nga yung problema doon. Bakit mate-technical? Ito kasi ang nakikita kong problema. Buti pa pala, tumakbo na ako eh. Hindi, naglakad lang ako. Sa, ito po nakikita natin problema, no? Sandigan Bayan yan. Sino ang prosecutor? 'Di ba? Ang prosecutor po niyan taga-gobyerno. DOJ yata, hindi ko lang sigurado ha. DOJ yata yung nagpo-prosecute. Tapos ang pine-prosecute nyo, yung hinahablan nyo, tao rin ng gobyerno, si Enrile, etc. Nakikita nyo yung parang may conflict. Kung ang naghabla ay tao rin ng gobyerno, ombudsman. Kung ang prosecutor ay tao, ombudsman, hindi Sandigan Bayan, ombudsman yung judge. Ombudsman, judge yun eh. Parang siya yung justice eh. Hindi ombudsman yung nagpo-prosecute. Ombudsman yung pinaka-judge, di ba? Justice. Korte yun, di ba? Korte yun. Sino ngayon yung tumatay yung prosecutor? Di ba galing sa gobyerno? Yun eh. Ang umuusig sa kanila. Prosecute. Baliktad ba? Hindi yan na-absuelto dahil sa korte. Pinatalo yan talaga sa dyan ng DOJ. Kaya nga, hindi ako sigurado kung sino. Ang alam ko ang mga prosecutor, DOJ. Palagay na natin kung sino man yung prosecutor. Ibig sabihin, taga-gobyerno din, yung ihabla mo, taga-gobyerno, di ba? Parang, siguro dapat natin baguhin yung, kung paano babaguhin yun. Kasi halimbawa, napapalitan ba yung mga prosecutor? Prosecutor po galing sa ombudsman. Galing sa ombudsman. Kala ko DOJ. Kasi ang DOJ napapalitan pagka pumalit na yung administrasyon eh. Yun. Okay, anyways, in contrast, nababalitaan din natin ngayon na guilty naman lahat ng mga kakampi ng Duterte. Ito ba ay nagkataon lang? Di ba si Mayor Rama lumabas na rin, di ba? Guilty. Kaya naabsuelto yung mga kakampi at the same time naman na guilty naman yung mga kakampi naman ni Duterte. So, masama yung timing. Kumbaga, pag hindi nyo nahalata yung timing o pag hindi kayo dismiss ba yung kay Rama? Puta, nalito na ako. Kababasa ko lang guilty. Guilty si Rama, di ba? Tingnan. Yan, guilty, sabi sa inyo.
Hindi po 'yun, hindi pa po final 'yan. Okay. So 'yan po, guilty, guilty si Rama. Yung mga perceived na kakampi ni Duterte, laging guilty. Ayan. Tapos, etong mga perceived na kakampi naman ni BBM, naabsuelto naman. Kaya, minsan mahirap questionin yung mga korte. Pero, mahirap ding hindi questionin. Total, hindi naman tayo abogado. Sa mga abogado po kasi yan, pag abogado ka, automatic yan eh. Pag nagpasya na yung mga korte, igagalang mo na yan. Hindi naman tayo abogado eh. Ang problema dyan, no? Oy, thank you very much muna sa mga nagpakape. Teka, baka hindi na magpakapito pag hindi natin binati. Thank you very much muna kay Imelda Sanggalang na nagbigay sa atin ng $10 at Team Jassy. Yan, na banggit na natin yan. Maraming salamat po. Okay. So, nagkataon lang ba na guilty yung mga pro Duterte tapos absuelto yung mga pro Marcos? Hindi natin masasabi yan. Pwede rin pala natin sabihin. Hindi naman simple si Enrile. Si Enrile po. Kasi pag inabsuelto mo si Enrile, hindi mo pwedeng hindi absuelto si hindi Sandigan Bayan. hindi mo pwedeng iniabsuelto si Napoles kasi silang dalawa yung sinasabing magkasabwat, di ba? Anyways, hindi ko talaga mapaniwalaan na napapawalan sala si Napoles. Kasi sikat si Napoles, no? Nung time na yun, eh. Ewan ko lang kung nakalimutan nyo na. Pero hindi ko makakalimutan yan. Kaya nga wala na tayong PDAF ngayon, eh. Dahil scandal nga yan. Ang tawag nga dyan, PDAF scandal, eh. Okay, punta po tayo sa ibang balita. Yung ex ko dito yung dating Twitter dito sa laptop, hindi ko mabuksan dahil nakalagay may nagnanakaw daw ng mga impormasyon ko. Kaya inano nila. Ito po, ayan, si Sara ang nag-courtesy ko. Sabi ni, ang INC raw nag-invite kay Sara. Nope, si Sara ang nag-courtesy call. Siya ang nagpa-invite sa self niya na pumunta sa INC kasi wala na ang KOJC kaya hanap si Sara ng ibang religious group para magamit niya sa pangangampanya. Alam nyo, una, pasalamat sa inyo kasi hindi kinakailangan ni BP Sarang mag-hire ng mga mga anong tawag diyan, yung nagpo-promote. Hindi niya kinakailangan ng mga ano na nga tawag diyan sa mga nagpo-promote, babayaran mo sila para i-promote ka. PR, di ba? Hindi siya nagbabayad ng PR. Wala siyang environmental journalist na binabayaran. Mga taga-media na nakasahod, wala siyang pinapasahod na media. Pero dahil sa lahat ng kilos ni BP Sara, sinasadya ng mga Duterte. Ginagamit niya kayo dahil alam ng mga Duterte na bawat ilabas nilang picture, magre-react kayo. Hindi nawawala sa consciousness ng mga tao, no? Ang mga Duterte kasi pa-picture lang yung mag-aama na nasa kama. Ang background nila yung kulambo ni Tatay Digong. Galaiting na lahat. Di ba? Kala mo nasosuffocate sila na makakita ng picture ni Tatay Digong at mga anak. Kaya alam ng mga Duterte yung kiliti nating lahat. Eh. Di ba? Tignan nyo, pati yung mga expose ni BP Sara, hulugan. May inaabangan pa tayo ngayon ng mga
video. Ano kaya yung video na yun? Kaya talagang hanggang 2028, may bala si BP Sara. Kayang-kaya nila ng mga Duterte. Pero siyempre, nag-uugat yan sa pagkapa nila sa masa kasi totoo silang malapit eh. Totoo yung pagiging malapit nila, hindi po pekean. Mahalata mo naman pag peke yung tao eh. Alam mo yun, yung marunong talaga mag-selfie siya, di ba? Marunong na siya mag-selfie. Siya yung taga-selfie ng lahat. Pag may dinudumog sila, hindi sila kumakaway na walang tao, hindi wala silang tagapalakpak. No? Ibang uri itong mga Duterte, yung tago sa puso mo kasi yung paglilingkod nila eh. O yan, katulad niyan. Alam niya yan eh. Maglabas siya ng picture ng iglesia, magwawala na yung mga politiko kung ano-ano na sasabihin. Kahit na ano sabihin nyo, totoong nakipagkita si BP Sara sa ano ba tawag kala Manalo? Punong tagapaglingkod. Ha? Okay. Ito pa isa, si Ipe. Galit na galit lahat ng tao. Boboto niyo ba yan si Ipe? May nabasa pa ako eh. Niloko si Chris. Niloko yung kanyang mga karelasyon dati. Biglang sumikat si Ipe. Nakuha nyo dahil sa takot nila na manalo. Ako sa tingin ko, nung una, yung pagtakbo, ako si Ipe, kaya ako kinakampanya eh. Kaya sinasabi ko lagi na wag na kayong mag-ano ng mga artista eh. Kung artista rin lang eh, kumpara ka Lito Lapid, di ba? Punong tagapamahala. Punong tagapamahala pala tawag. Ngayon, kayo nagpapasikat kay Ipe sa takot ninyo na baka manalo si Ipe, pinasikat nyo. Walang PR yan, walang vlogger na nagbablog kay Ipe. Kaya sabi ko, putya, eto talaga mga kalaban natin yan, nagpapasikat. Sikat na si Ipe ngayon. Kahilera niya na si Bongo, Bato, tsaka si Ipe talaga. Ano kaya ibabanat nila rito kay Jimmy Bundok? Kaya winnable tayo lahat eh. Mas maraming winnable, talagang Duterte versus Marcos talaga. Ngayon pa lang 2025. Dihado lang tayo sa pera. Pero sa sikat at sikat, delikado sila. Yung kalaban natin medyo namumblema na eh. Ang una natin tanong sa kanila, yung mga tao galit dyan sa sinalihan ninyo. Ang daming kapalpakan. Bakit dyan pa rin kayo umanib? Di ba? Tito Soto, Lacson, kahit na anong paliwanag ninyo na kayo magagaling. Kayo ay eksperyensyado. Magaling pala kayo eksperyensyado. Bakit dyan kayo kumampi sa ang trabaho ay kapalpakan? Ibig sabihin, no? Dalawa lang yan. It's either kayo, yung wisdom ninyo ay tagilid, or gusto nyo rin talaga yung nagaganap na kapalpakan. Kasi, putya, kahit pangkaraniwan tao, tanungin mo, gusto mo ba yung nagaganap ngayon sa gobyerno? Siyempre, hindi. Eto po, Tindi, no? Gamit na gamit ni Franz Castro eh. Ito po ang mga pahayag ni convicted Franz. Kita nyo, convicted to, hindi nyo kino-question. Si Alice Go, kino-question nyo, bakit tatakbo pa si Alice Go? Ito nga, convicted na si Alice Go, kasasampan nyo pa lang ng kaso. Wala pa pong conviction. Amik, thank you very much sa 499 pounds. Teka muna, basahin natin, nagtatampo na si Amik. Natsyempo na pag si Amik, hindi ko nababasa eh. Tampuhin pa naman tumatanda na to.
Super chat. Jezebel. Malamang Messi na. Kahit hindi si Inday, nagpapalakpakan ng mga tao. Tuwan-tuwa si Martin, kala niya napapatawa niya. Martin, iba yung napapatawa, iba yung pinagtatawanan ka. Sa kaso mo, no, Martin, baka hindi mo alam yung pagkakaiba. Sa kaso mo, Martin, hindi ka nagpapatawa, ikaw ang pinagtatawanan. Ito po ang sabi ni pauso yung mga pusit-pusit. Nakilala po tayo sa paglaban sa mga pusit. Hindi, no? Si Franz Castro to. Ayaw natin sa pusit. Bawal po ang pusit kapag ako po ay naging senador. Bawal ang pusit? Si BP Sara yan, di ba? Ipagbabawal mo ang vice president? Ganyan po utak ng mga tao na to. Paano mo ipagbabawal yung vice president? Ha? Anong ibig sabihin nun? Mas malala pa pala kay Lenny to. Si Lenny magandang pakinggan eh. Yung mga tinuturan ni Lenny, no? Itataas natin ang mga laylayan. Bubuwagin natin ang mga pader na humahad lang para matamo natin ang magandang bukas. Masarap pakinggan, walang ibig sabihin. Ito, hindi na magandang pakinggan, wala ring ibig sabihin. Ipagbabawal natin ang pusit. Puta, pagbabawal mo pusit pag naging senador ka, ano ibig sabihin nun? Bawal ang vice president ng Pilipinas? Ganyan po katindi itong mga tao na to. Alam nyo kay Lenny, asar na asar ako kasi nagsasalita na walang kahulugan. Pero magandang pakinggan. Ito, ang pangit na pakinggan, walang sense. Okay, punta po tayo rito sa iba pa. O yan, katulad niya, no? Sabi niya, absuelto si Napoles. Ano yung pidap? Guni-guni lang? Yan ang question sa inyo. Ito naman po, isang mangga. Ito talagang mangga-mangga, no? Umaasa si Batangas Vice Governor Mark Lebiste na susuportahan siya ni Chris Aquino sa pagtakbong kongresista. Grabe ka naman, Mark. Isuko mo na yung pagiging mangga mo. Janet Napoles cleared by Sandigan Bayan in her 172 million plunder case only during the Marcos administration. Hindi, no? Perang-pera pa lang yan. Saan galing yung pera? Saan galing yung yaman mo? Di ba kaya nakaka-eskandalo yan dahil yung mga anak niya big time, no? Tapos ngayon, absuelto. Ayan, Senator Loren Legarda slammed the shamelessness of dismissed Mayor Alice Go to still seek the Bamban Tarlac mayoralty despite facing serious charges of operating a scam. Ano raw, no? Yung shameless. Hindi marunong mahiya, walang hiya. Yun yung ibig sabihin ni Loren Legarda kay Alice Go. Alam mo, Ma'am Loren, okay lang naman na sabihan mo na kung ano-ano dahil tatakbo. Pero senador ka eh. Alam mo dapat, kaming ang pangkaraniwan tao, alam namin eh. Lahat ng tao innocent until proven guilty. Di ba? Sana kung ganyan ka rin magsalita sa mga